May mga lalaki na akala nila kapag mabait sa'yo ang babae, gusto ka na agad. Pero hindi lahat ng sweetness ay attraction. Minsan may mas malalim na dahilan. At kung hindi mo ito naiintindihan, pwede kang ma-fall sa isang sitwasyon na hindi ka naman talaga pinipili. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga ginagawa ng babae na akala mo gusto kanya pero sa totoo may ibang dahilan kung bakit kanya nilalapitan. Kapag naintindihan mo ito, mag-iiba ang perspective mo sa attraction at mas magiging grounded ka bilang lalaki. 1. Lagi kaniyang kinakausap pero hindi siya nag-i-invest. Sa simula mapapansin mo na lagi siyang nag-chat-chat, lagi siyang may kwento, lagi siyang may dahilan para kausapin ka. Dito kadalasan nadadali ang lalaki. Sa iniisip mo, araw-araw kayo magkausap, siguradong may meaning na ito. Pero ito ang realidad. Hindi porket lagi kanyang kausap ay ikaw ang gusto niya. Minsan ikaw lang ang pinaka-convenient na tao sa buhay niya. May mga babae na bored, stressed o kailangan lang ng emotional outlet. At ikaw ang nagiging safe space nila. Hindi dahil ikaw ang pinili, kundi dahil ikaw ang available. Habang siya naglalabas lang ng nararamdaman, ikaw naman unti-unting naa-attach. Ikaw ang nag-aabang ng reply. Ikaw ang nag-iisip kung paano mo siya mapapasaya. Ikaw ang nag-a-analyze ng bawat message niya, samantalang sa kanya normal lang lahat iyon. Halimbawa, gabi-gabi kayong magkausap hanggang madaling araw. Nagsishare siya ng problema sa trabaho, sa pamilya, sa buhay. Ikaw nakikinig, nagbibigay ng advice, nandyan ka palagi. Pero kapag ikaw naman ang may kailangan, wala siya. O kaya bigla siyang mawawala. Tapos babalik lang kapag kailangan niya ulit ng kausap. Kapag ganito ang setup, hindi kanya tinitingnan bilang lalaki na gusto niya. Tinitingnan kanya bilang emotional support. At kung hindi mo ito mapapansin, ikaw ang mauubos. Hindi masama maging mabait. Hindi masama makinig. Pero dapat marunong ka maglagay ng boundaries. Subukan mong bawasan ang availability mo. Tingnan mo kung mag-i-invest ba siya. Kung hindi, malinaw na hindi ikaw ang priority niya. 2. Nagpapakita siya ng care, pero walang consistency. May mga babae na marunong magpakita ng care sa tamang timing. Yung tipong bigla kanyang kakamustahin, magpapadala ng sweet message, o magpapakita ng concern kapag alam niyang medyo down ka. At bilang lalaki, natural na i-interpret mo yon bilang something deeper. Isipin mo na baka gusto kanya, baka may nararamdaman siya. Pero ang tanong, consistent ba? Kasi dito nagkakatalo ang tunay na interest at pansamantalang attention. Ang babaeng may genuine na gusto sa'yo, hindi lang yan lalabas kapag convenient. May consistency yan kahit hindi mo hinihingi. Pero kapag ang care niya ay pasulput-sulput lang, may ibang dahilan yan. Mas malalim na dahilan. Minsan, ginagawa niya ito dahil gusto niya ng connection, pero hindi siya ready mag-commit. Gusto niya yung feeling na may someone siya, pero ayaw niya ng responsibility na kasama nito. Pwede rin na ginagamit niya yung moments na yon para ma-validate ang sarili niya. Kapag nakita niyang responsive ka, na importante siya sa'yo, nagkakaroon siya ng sense of control at confidence, hindi dahil mahalaga ka sa kanya, kundi dahil mahalaga sa kanya yung epekto mo sa kanya. The danger, ang problema dito, ikaw ang nagiging steady habang siya unpredictable. Ikaw ang nag-a-adjust. Ikaw ang nag-iintindi. Ikaw ang nagho-hold on sa idea na baka sa susunod, magiging consistent na siya. Pero hindi nangyayari. Unti-unti kang nahuhulog sa version niya na hindi naman niya kayang panindigan. At masakit doon, hindi mo agad mapapansin dahil may mga moments na ramdam mong espesyal ka. Yun yung nagiging dahilan kung bakit ka kumakapit. Halimbawa, may mga araw na sobrang sweet niya. Magchat-chat siya ng ingat ka lagi, may kumain ka na ba, o miss na kita. Tapos bigla, mawawala siya ng ilang araw na parang walang nangyari. Pagbalik niya, ganun ulit. Sweet ulit, caring ulit. At ikaw nalilito. Iniisip mo kung alin ba yung totoo, yung sweet version niya o yung cold version niya. Ang totoo, pareho yon. At yun ang problema. Real talk insight. Hindi mo dapat hinahabol ang consistency ng isang tao na hindi naman sigurado sa'yo. Kung gusto ka talaga ng babae, hindi mo kailangang hulaan ang lugar mo sa buhay niya. Hindi mo kailangang maghintay sa next na araw na magiging mabait siya ulit, kasi magiging natural yon. Advice. Huwag mong i-base ang value mo sa attention na binibigay niya kapag trip niya lang. Tingnan mo kung paano siya kapag wala siyang kailangan sa'yo. Doon mo makikita
kung totoo ba ang interest o convenience lang. At kung napapansin mong ikaw lang ang consistent, oras na para umatras ng konti, hindi para parusahan siya, kundi para protektahan ang sarili mo. Kapag tama ang babae para sa'yo, hindi mo mararamdaman na kailangan mong maghabol ng consistency. Natural itong ibibigay sa'yo. 3. Pinaparamdam niyang special ka pero hindi ka pinipili. May mga babae na magaling magbigay ng pakiramdam na parang ikaw ang pinakaiba sa lahat. Yung tipong sasabihin niya na iba ka sa ibang lalaki, komportable siya sa'yo, at mas naiintindihan mo siya kaysa sa iba. Dito kadalasan lalong lumalalim ang pagkaka-attach ng lalaki kasi hindi lang attention ang binibigay niya, kundi validation. Pakiramdam mo ikaw yung espesyal. Pero eto yung tanong na kailangan mong harapin. Kung special ka talaga, bakit hindi ka pinipili? Mas malalim na dahilan. May mga babae na emotionally attached sa'yo pero hindi romantically interested. Magkaiba yon. Pwede kang maging importante sa kanya bilang tao, pero hindi bilang lalaking gusto niyang makasama. At minsan, hindi niya rin agad alam yon. Kaya nagiging mixed signals ang binibigay niya. Pinaparamdam niyang malapit ka sa kanya, pero pagdating sa commitment, wala siyang ginagawa para ilagay ka sa posisyon na iyon. Pwede rin na ginagamit niya yung connection ninyo para punan ang kakulangan niya sa ibang aspeto ng buhay niya. Halimbawa, kulang siya sa emotional support o galing siya sa relasyon na hindi siya naintindihan. Ikaw ang naging outlet niya, pero hindi ibig sabihin nun na ikaw ang gusto niyang piliin. Ang pinakadelikado dito ay yung illusion. Naniniwala ka na may chance ka dahil sa kung paano kanya itrato. Iniisip mo na baka kailangan lang ng time, na baka kapag mas pinakita mo ang value mo, pipiliin ka rin niya. Pero habang ginagawa mo yon, mas lalong lumalalim yung investment mo. At habang tumatagal, mas nagiging mahirap tanggapin na hindi ikaw ang gusto niya. Halimbawa, lagi niyang sinasabi na ikaw ang pinaka nakakaintindi sa kanya. Nagsishare siya ng personal na bagay na hindi niya sinasabi sa iba. Sinasabi niya na komportable siya sa'yo, na iba ka sa lahat. Pero kapag tinanong mo kung ano ba talaga kayo, iiwas siya. O kaya sasabihin niya na hindi pa siya ready. Pero makikita mo, may ibang lalaki siyang pina-prioritize or ine-entertain. Doon mo makikita ang totoong sagot. Hindi ikaw ang pinili. Hindi sapat na mahalaga ka sa kanya. Ang tanong ay, pinipili ka ba niya? Kasi sa tunay na attraction, may clarity. Hindi ka niya iiwan sa sitwasyon na ikaw ang nag-a-adjust habang siya ay undecided. Kapag napapansin mong pinaparamdam niyang special ka pero walang direction, kailangan mong maging honest sa sarili mo. Tanungin mo ang sarili mo kung sapat ba sa'yo ang ganitong setup. Kung ang sagot ay hindi, kailangan mong umatras. Hindi dahil wala kang value, kundi dahil hindi iyon ang lugar kung saan ka dapat magstay. Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa taong hindi ka kayang piliin. Kapag dumating ang tamang babae, hindi mo mararamdaman na kailangan mong hulaan kung special ka ba talaga. Malinaw iyon sa actions niya. Fonter sinasabi niyang hindi siya ready, pero ayaw ka rin pakawalan. Ito yung isa sa pinaka-confusing na sitwasyon na mararanasan ng lalaki. Yung babae na diretsahan kang sasabihan na hindi siya ready sa relationship. Pero sa kabila nun, hindi ka rin niya pinapalayo. Patuloy pa rin ang communication. Patuloy pa rin ang closeness. Patuloy pa rin ang connection. At ikaw naiipit ka sa gitna. Kasi iniisip mo, kung hindi siya ready, bakit nandito pa rin siya? Mas malalim na dahilan. May mga babae na totoo naman na hindi sila ready. Pero ang hindi sinasabi, gusto pa rin nila yung benefits ng may taong nandyan para sa kanila. Gusto nila yung may kausap, may sumusuporta, may nagbibigay ng attention, pero ayaw nila ng commitment, responsibility, at expectations na kasama ng isang relasyon. Sa madaling salita, gusto nila ang presence mo, pero hindi ang responsibility sa'yo. Pwede rin na hindi pa siya healed sa past niya, at habang nagre-recover siya, ginagamit niya ang connection ninyo bilang comfort. Hindi dahil gusto kanyang piliin sa huli, kundi dahil nakakatulong ka sa kanya sa kasalukuyan. Ang problema dito, ikaw ang nagiging placeholder. Ikaw yung nandyan habang hindi pa siya ready. Ikaw yung nagbibigay ng oras, effort at emosyon, pero walang kasiguraduhan kung saan papunta. Habang tumatagal, mas nagiging invested ka at umaasa ka na kapag naging ready siya, ikaw ang pipiliin. Pero walang garantiya doon at kadalasan doon nasasaktan ng lalaki kasi habang hinihintay mo siyang maging ready, may posibilidad
na may ibang darating na siya ang pipiliin. Halimbawa, sinabi niya sa'yo na hindi pa siya ready dahil galing siya sa toxic na relasyon. Sabi niya gusto niya muna mag-focus sa sarili niya. Pero araw-araw magkausap pa rin kayo. Nag-u-update siya sa'yo. Nandyan ka kapag kailangan niya. Minsan lalabas pa kayo parang kayo pero walang label. At ikaw umaasa, iniisip mo na baka kapag okay na siya, ikaw ang pipiliin. Pero after ilang buwan, bigla mong malalaman na may bago na siyang kausap. At dun mo marirealize na hindi pagiging ready ang problema. Hindi ikaw ang pinili. Faipo ipinapakilala ka niya sa mundo niya. Pero hindi bilang lalaking gusto niya, ito yung isa sa pinaka-misleading na signal na pwedeng maranasan ng lalaki. Yung tipong ipinapakilala ka niya sa friends niya, minsan pati sa family. Kasama ka sa mga lakad, kasama ka sa mga important moments niya, at dahil doon, iniisip mo na may ibig sabihin na yon. Kasi para sa karamihan ng lalaki, hindi mo basta ipapakilala ang isang tao kung wala kang nararamdaman. Pero eto yung hindi agad napapansin. Hindi lahat ng ipinapakilala ay pinipili. Mas malalim na dahilan, may mga babae na comfortable sa'yo. Sobrang comfortable na hindi na nila iniisip kung paano mo i-interpret ang actions nila. Sa mata nila, safe ka. Hindi ka threat, hindi ka komplikado, hindi ka risky. Kaya kanilang isama sa mundo nila nang walang pressure. Pero ang problema, iba ang meaning nun sa'yo. Para sa'yo, sign yun ng deeper connection. Para sa kanya, natural lang yun. Dahil komportable siya sa'yo bilang tao. Pwede rin na ginagamit ka niya bilang emotional anchor sa social circle niya. Ikaw yung taong maaasahan. Yung madaling pakisamahan. Yung hindi nagbibigay ng drama. Pero hindi ibig sabihin nun na ikaw ang gusto niyang maging partner. Ang pinakadelikado dito, lalo kang nagiging invested. Habang mas lalo kang pinapasok sa buhay niya, mas lalo mong iniisip na papunta na kayo sa something serious. Mas nagiging attached ka sa idea na bahagi ka ng mundo niya. Pero ang hindi mo napapansin, hindi ka niya pinapasok sa mundo niya bilang lalaking gusto niyang makasama. Pinapasok ka niya bilang taong komportable siya. At magkaiba yun. Halimbawa, in-invite ka niya sa birthday niya, nakilala mo ang mga kaibigan niya, okay ka sa kanila, tinutukso pa kayo minsan. Kasama ka sa group hangouts na sa gala, sa mga bonding, parang natural ka ng parte ng buhay niya. Pero pagdating sa romantic side, walang progress, walang usapan tungkol sa future, walang clarity kung ano ka sa kanya. At kapag may ibang lalaki na dumating na gusto niya talaga, mapapansin mo na iba ang trato niya. Mas may effort, mas may excitement, mas may intent. Doon mo makikita ang difference. Kung umabot ka sa part na ito, ibig sabihin handa kang makita ang katotohanan kahit hindi siya komportable. At yun ang unang step para maging mas solid na lalaki. Kung gusto mo ng ganitong klaseng content na hindi lang nagbibigay ng tips, kundi nagbibigay ng real understanding sa attraction, relationships at mindset, make sure na mag-subscribe ka sa channel. Dito hindi tayo nagbebenta ng fantasy. Pinag-uusapan natin ang reality para hindi ka maligaw sa mga sitwasyon na mauubos ka lang. Mag-like ng video at mag-subscribe kung may part dito na tumama sa'yo. At kung may experience ka na ganito, pwede mong i-share sa comments. Baka yung kwento mo ang makatulong sa ibang lalaki na nasa parehong sitwasyon. Stay sharp, stay aware, at higit sa lahat piliin mo ang sarili mo.